Ang karugtong ng nakaraan, si Guaniriel ba ang nag-utos nito sa'yo? Oo, walang alinlangan na sagot ng lalaki. Ang gagong Guangrul na yon, dahil ba na siya na ang naging unang representative? Hindi man lang ba siya nakakaramdam ng takot? Anong kademoniyohan ang balak niya, at naglakas loob siyang gumamit ng batas sa ekonomiyang ito? Pati ba si Susangal? At ikaw sa maling paggamit mo rin ng batas gaya ni Guangrul, hihilahin ka din niya pababa. Mas mabuting panatalihin mo ito sa katamtamang mong katayuan, brat. Alam mo ba kung magkano ang kinikita ng aming CEO Jiang sa isang araw? Ito ay isang minimum na 10-10 bilyong won, at siguradong may demanda ka ng civil. Note, 10 billion won, $10 billion, nabigla ang lalaki sa sinabi ni Lawyer Joe, at ang bahagi ng aming mga pondo ay mula din sa American investor. Tapos syempre, magdedemanda rin ang US, At tingin ko mukhang hindi mo pa alam, his name is Robert, sa tingin ko narinig mo na siya diba? Siya ang kasalukuyan pinakamainit na investor sa Wall Street at katulad din siya ni CEO Jiang at business partner, dapat ay pumili ka ng tamang kalalagyan, at kung mali ang napili mo. Maaaring kailangan mo na magligpit ng iyong mga bagahe at bumalik sa kung saan ka ipinanganak. Agad pinagpawisan ang lalaki na parang pinag-aralan ang sinabi ni Lawyer Joe, maya-maya ay tumingin-tingin ito sa paligid. Oh my, lumubog na pala ang araw. Lahat kayo ay mag-impake na ng mga bag. Napatingin ang mga lalaki at nagtatanong ang kanilang mga mata, dahil hindi nila malaman kung sino ang kanilang susundin. What the hell are you doing? Bakit nakatayo pa kayong? Lahat dyan ang nakatulala, mga bastard. Wala sa warrant ninyo na pinayagang dito na mag-imbestiga kayo sa gabi. Sigaw ni Lawyer Joe, at dahil lumubog na ang araw tapos na ang imbestigasyon. Hindi ba? Maliwanag na mamarkahan ko kayo sa Chief Prosecutor, tangina, mukhang may natapakan na talaga akong masama. Bulong ng lalaki ng nakapag-isip, ang natitira na lang sa akin ay ang pag-aaway ko sa Sangwo Law Firm, Pack up, sige po, opo. Prosecutor, sabi ng mga lalaki, maya-maya ay yumuko ang prosecutor sa harapan ni Lawyer Joe. Sunbay, patawarin mo ako, lumabis ako sa akin paraan. Ang lalaking ito, mukhang naintindihan na niya ang sitwasyon. Kapag umalis kayo ngayon, kailangan niyong umalis at iwanan dito ang mga material. Opo, narito na lahat, at sa kailaliman ng gabi, wala ba sa tamang pag-iisip ang mga fuckers na yon, habang tinitignan ang mga nasa box na hinakat ng mga lalaki. Oo, tama ka, at hindi ko rin alam kung bakit nila iyon ginawa ng sarili nilang kagustuhan. Pinagpatong ng ating bida ang kanyang kamay sa ibabaw ng office desk, sino ang nasa likod nila? Napatingin si Lawyer Joe bago ito sumagot, his name Guaniriel. Isa siya bagong Chief Deputy of the Central Area, habang inutos niya, tingin ko parang si Lee at Jiang talaga ang nasa likod nito, mukhang busy talaga ang Ana lately, para sa lakayin ako, kung si Lee at Jiang ang gumagalaw mukhang hindi titigil sa pag-atake, at ang investigasyon na ito ay walang kinalaman doon, malamang nga, at alam ko kung gaano sila kasama at kasuklam-suklam, ang kasalukuyan South Korea ay isang lugar kung saan kahit na ang isang inosente ay maaaring magkaroon ng mga krimen na inilagay sa kanila. Please higpitin ang pagbabantay at maging mapagmatsyag, habang napangiti ito. Sorry talaga, habang ginagawa ko ang lahat, kulang pa rin ako ng lakas. At least, hanggang dito secure tayo. Pero please maghintay pa tayo ng kaunti. At, dahil si Lee at Jiang ang pinag-uusapan, nating ang politika ay uusad. Wow, kaya CEO Jiang mag-iingat din po kayo. Then, tila kailangan kong isaalang-alang ang aking mga pagpipilian. Pagpipilian, may naiisip ka bang magandang plano? Gagawin ko lang naman ang sa tingin ko ay tama. Samantala, sa kailaliman pa rin ng gabi, habang may kausap ang lalaki sa telepono. Ano, wala kang nahanap ng kahit ano? I'm sorry, sabi ng nasa kabilang linya. Director ko, sobrang disappointed ako sa'yo. Hindi mo man lang kinaya ang opisina na isang pipitsugan brat. Patawarin mo ako, wala akong magawa sa ngayon. Susubukan ko ulit sa lalong madaling panahon. Huwag na, tanga ka ba? Kailangan ko nang umalis. Ibababa ko na ang tawag, at padabog nitong binaksak ang telepono, mga inutil. Wala man lang sila na kahit kay titing na nakuha, mga gutom ang utak sok.
Ngayon ay wala na akong magagamit kahit isa. Dahil ang lahat ng gawain sa halalan ay tapos na. At si Yuri ay nakarating ng ligtas sa France at malamang na nasasanay na ito doon, at lahat ng iyon ay si Jiang Taesan ang natira. Maya-maya ay tumunog ang intercom nito. Anong problema? Director, mayroong pong guest at gusto po kayong makita. Isang guest. At sino naman ito? Sabi po niya, kung sasabihin ko daw po na Lore Investment at CEO Jiang Taesan malalaman niyo daw po. Ano? Jiang Taesan sabi mo. Pinapasok naman ang ating bida sa loob at, nice to meet you. Nakangiting sabi ng ating bida, bahagyang nagpalingga-lingga ang ating bida ng nakangiti. Well, ayoko sa ugali niya, bulong ng lalaki, habang tinitignan ang ating bida. Please have a seat. Ego, thank you. So, bakit mo ako pinuntahan? Gusto ko lang makilala ang Sunbae ko, at pag-usapan na rin natin ang tungkol sa business. Haha, Sunbae mo ba ako? Ha? Ang lalaking ito ay eksaktong nga sa sinasabi nila, bulong ng ating bida. Bakit? Hindi ka ba, graduate ng University of Korea ng Law Department? School, region at hanap buhay, hindi ba magandang simula yan sa magandang relasyon? I guess ako nga ang Sunbae mo tulad ng sinabi mo. Anyway, ano nga pala ulit ang pangalan mo? Ay, Sunbae, bakit ka naman ganyan? Isa akong Lore Investment at CEO Jiang Taesan. Nabalitaan ko kasi kamakailan na interesado ka sa kumpanya ko kaya pumunta ako para na rin makita ka, Sunbae. Hindi ako sigurado, ano bang pinagsasabi mo, at please pwede ba itigil mo na ang mga paggalang mo, pero, isa ako sa mga underclassmen mo, okay, fine, ngayon ay tatanungin ka ng matandang ito, kung ano ba talaga ang dahilan ng pagpunta mo dito. Please tulungan mo ako, Sunbae. Tulungan kita. Para saan? Bahagyang ngumiti ang ating bida at, malapit nang bumaksak ang Ana. Ano? Ang aking mga investor ay handa na para sirain ang mga ito. At malapit nang bumaksak ang Ana. Ang mga investors ay nakahanda na para paghiwa-hiwalayin ito. Haha. Ano? Ang Ana ay babagsak na. Bulong ng lalaki na nakatingin sa ating bida. Nakita mo naman na very close ako sa Wall Street na investor na si Robert. Ano? Si Robert? Oo, si Robert na nasa isip mo. At siya ay, sobrang close din sa American politician, napatitig ang lalaki. Bakit, si Ana ba ang pinupuntirya niya? Iyan ang hindi sinasadyang narinig ko kay Robert. Parang si Ana ang pinupuntirya niya dahil sa political funds. Para gawin din ang ginawa nila sa Daewoo noong araw. Dahil sa political funds, ang taong kilala mo bilang Robert sinabi sa'yo. Ang dahilan kung bakit may pinapunta si Sunbae sa aking office kanina ito ay para makakuha ng ganoong uri ng impormasyon, hindi ba? Bahagyang kinabahan ang lalaki, pero hindi ito nagpahalata. Ikaw, ay medyo tahimik at nakakatuwa, haha, gusto ko lang sabihin sa'yo ng direkta. Sunbae, ang tunay na dahilan kung bakit kita pinuntahan kahit na hating gabi na. Kinabahan ang lalaki, nasa malapit na hinaharap ay isang malaking sugal ang magbubukas. At gusto kong itanong sa'yo kung sasali ka rin ba sa sugal. Ano? Teka, ano? Matapos ang kanilang pag-uusap ay dumiretso naman ang lalaki para makipagpulong sa kapwa niya kandidato. Ang resulta ng halalan ngayon ito ay medyo hindi kas-iya siya, agree ako dyan. At kung hindi lang nangyari ang ganitong mga pangyayari sa huling minuto, makakakuha pa sana kami ng kahit 10 seats pa. Gayunpaman, maganda ang iyong ginawa bilang regional director. Hindi. Dahil ito sa'yo, salamat sa'yo. Salamat din kay President Park Jong-hyun. At ang lahat ng ito ay pagpapasalamat sa One Pine Society. Director Son, nabalitaan ko na napag-usapan mo na ang pag-aalaga sa Ana. Oo, nakatanggap na rin ako ng permiso sa One Pine Society President. Dumating siya sa conclusion na ang pag-aalaga sa Ana ay magiging mas problema kaysa sa halaga nito. Nakakalungkot lang, pero at least magaling si Ana sa pagkalat ng pera. Kaya naman, nagre-rekomenda ako ng isa pang magandang option. Ano ba ang mga iyon? May kilala akong mga underclassmen sa University of Korea at siya ay napakatalino. I mean, siya ay walang iba kundi isang genius sa pag-i-invest. Investing genius, ulit ng isang lalaki. Siya ay 20 taong gulang lamang, ngunit sa maikling panahon ay nadagdagan niya ang kanyang net worth ng ilang trillion. Ano? 20 years old. Ha? Ano ilang trillion?
Narito ang kanyang lahat na impormasyon, matapos itong makita ay nagulat ang mga kalalakihan, ano? My God, may ganito bang genius? Habang siya ay may isang pambihirang talento, may kanti siyang issue. Isang issue, ulit ng lalaki. He's asking for Anna Group. Ano? Itong underclassman ay kasalukuyan magkahawak kamay sa Wall Street ng investor na si Robert at sinabing. Lalamunin niya si Anna. Yun Robert ba sinasabi mo ang ibig mong sabihin ay parang nag-invest ba sa demonyo? Oo, ang taong tinutukoy mo ay may tahimik at malakas na koneksyon at mahirap daw itong makilala kahit minsan. Is he that amazing? Oo, katulad ng mga nakaraan taon lang bumalik ang kanyang investment ng mahigit 100 billions. Well, kung ang Ana lang pero di ba sabi mo kami na ang bahala? Hindi ba mas mabuting ibigay na lang? Tignan nyo ang ekspresyon ni Director Son, parang may binigay kang offer sa kanya. Ito na ang oras para alagaan natin ang Ana. Pati ang iba pang mga direktor ay sumasang-ayon na rin. At hindi lang iyon, nalaman ko rin na konektado din siya kay Dong Rayong President Ju. Ano? President Ju. Ang underclassman na ito ay ang anak na babae ni President Ju, na pinalayas. Oh my! Ito ay nagiging nakakaaliw. So it's revenge then. So, ano ang gusto ng underclassman na yan? Sa nalalapit daw na kasalukuyan may lalabas daw na malaking sugal. Hiniling niya sa akin na bantayan ko ang likod niya kapag nangyari iyon, at kung tatanggapin natin ang alok niya. Nangako siyang bibigyan kami ng 10 beses. Na halaga ng investment. Ano? 10 times. Paano naman ang mga panganib? Tungkol doon, naisip kong magbantay sa ngayon. Kaya, umaasa akong matutulungan ninyo akong dalawa ng tahimik mula sa likod. Kaya I am considering na mag-i-invest ako ng 300 billions ng sarili kong pera. Kinabukasan, CEO Jiang, itinakda na po ang petsa ng pagpupulong ng mga shareholders. Still hindi ako sigurado kung bakit binigyan kami ng korte ng napakabilis na appointment. Ganoon ba? Nakakagaan naman ng loob. May sasabihin pa ako sa'yo na mas nakakagulat. Nabalitaan ko na nagbitiw na si Lee at Jiang sa legal team ng Ana. Oh, talaga ba? Nakakagulat talaga yan. Saka itatago ko ito sa aking isipan. At kung ipapadala na ang imbitasyon ng mga shareholders ay mag-set up agad ng petsa. At dapat aabutin ito ng hindi bababa sa 1 buwan, aasahan kita hanggang sa matapos ito hanggang dulo. Matapos makipag-usap sa telepono, ay nag-messages chat naman ito. Sunday, thank you for the gift. Sumagot naman ito. Let's get some wine sometime again. Muli itong sumagot. I will send you my bank details through mail. Muli itong sumagot. Thank you underclassman. Binasa ito ng ating bida. Anong ibig mong sabihin na thank you? Ang kailangan ko ay saksakin ka sa lalamunan sa hinaharap. Maya-maya ay muling tumunog ang intercom nito. Yes, CEO Jiang may guest po na gusto makipagkita sa iyo. Sino? Sabi po niya. Malalaman mo kung babanggitin ko si President Duong Jung ang nagpadala po raw sa kanya. Oo, nakalimutan ko sandali, si President Duong Jung may ipapadala nga pala, please pakisabi mo pumasok na siya, maya-maya ay mayroon pumasok, nakatungo ang ating bida kaya ang una nitong nakita ang hubog ng binti nito. Agad na panganga ito na mayroon paghanga, wow, ang ganda. Nice to meet you CEO Jiang. Ako nga pala si Dodohei. Dodohei. Kakaiba ang pangalan niya, bulong ng ating bida, ngumiti ito at, sa sandaling ito, si President Joan Jong ay nagpadala ng request, hindi ko akalain na darating dito ang isang babaeng maganda tulad mo, salamat, espesyal talaga ang daddy ko, ano? Daddy mo? Yes, President Joan Jong is my dad. Teka, ano, maniniwala na sana ako sa kanya kung sinabi niyang apo kanya. Pero napakaswerte niya at mayroon siyang magandang anak na babae. Please maupo ka muna. Gusto mo bang mag-coffee muna? Oo please, bigla kong naisip na wala palang laman ang tiyan ko na kahit ano. Agad pinindot ng ating bida ang intercom ng telepono. Team Leader Yu, maari bang dalhang mo kami ng 2 tasa ng brewed coffee? Yes po President, maya-maya ay dumating na ang 2 tasa ng kape, gusto kong sabihin, ang ganda ng empleyado mo, at tingin ko may kakayahan din siya. Hahaha, anong ibig mong sabihin? Well, binibigyan ko lang naman siya ng mataas na sahod, wow. Mataas din kaya ang magiging sahod ko.
Matapos kong bumalik dito sa Korea, kulang na ang mga expenses ko sa aking sasakyan, medyo pala kaibigan siyang tao, sambit ng ating bida sa kanyang isipan. No, I'm sure na sisipat na ang binigay ni Mr. President para mamuhay ka ng komportable. Isang bahay, tuition, at kotse at isang maliit na halaga na $1 million sa aking bank account. Haha, maganda pa rin iyan considering sa murang edad mo. Anong ibig mong sabihin? At sa tingin ko ito ay kulang at medyo hindi pa sapat, at meron akong gusto tuparin, ha, oo. Gusto kong tuparin ang pangarap ng daddy ko, at tumawa ito, nakitawa na rin ang ating bida at, ang kulay nyebe niyang puting kutis ay hindi pangkaraniwan pagnanasa ng mga tagapagmana, at kung hindi ako mag-iingat baka maalina ako sa kanyang charisma tulad ng karamihan sa mga lalaki na naakit niya, siya ay nasa 99% danger label. Kaya na-realize mo iyon ay napakalaki pangarap ng father mo diba? Yes, gusto mo bang bigyan ako ng pagkakataon? Mag-iimbest ako kung mayroon kang kakayahan. I'm a graduate of Princeton University in Business and I've also done my master's and doctorate there, and I'm 25 years old. Note, University of Princeton, isang universidad ng Ivy League na itinatag noon 1746 at matatagpuan sa USA. Princeton, New Jersey. Ano? 25 years old. Yes, ilang beses na rin akong nakagraduate ng maaga. Iyan, ay medyo kahanga-hanga. Wala pa rin ito kung ikukumpara sa iyong tagumpay, actually napakataas ng standard ng daddy ko. Alam mo ba ang sinabi niya sa akin? Haha. Paano ko naman malalaman? Ngunit hindi niya ito sinabi, kung hindi sa isip lang. Sinabi niya na kaya kung pamahalaan ng isang sektor sa pinakamahusay. Na hindi ko dapat pangharapin na kunin ang grupo at manatili na lamang sa isang sektor. Like father, like daughter, bulong nito. Danger level rose to 99.5%, maya-maya ay tumunog muli ang intercom nito, agad pinindot ito at, yes, CEO. Si director po ay dumating na, please pakisabi na pumasok na siya dito, agad napatingin ang babae sa ating bida na tila hindi nito nagustuhan ang sinabi ng ating bida na habang nandoon pa siya ay magpapasok ng iba pang bisita, tumingin ang babae at nagtanong, nakapasa na ba ako? Ngumiti ang ating bida, at kailangan mo munang mag-intern. Ano? Anong sabi mo? Intern? Wow, talaga lang ha. Isang intern lang ang level ko. Hindi ko ito inaasahan. Naiinis na sabi ng babae, sisigat sana ang ating bida, nang magsalita ang isang lalaking na pinapasok niya kanina. CEO, pinatawag niyo po ba ako? Yes. Please come in director ha, director ha. Kilala mo siya siguro. Sino po? Agad tinignan ng lalaki ang babae, at pinagmasdan ito. Teka, ang babaeng ito ay. Agad yumoko ang lalaki at, ikinagagalak kitang makilala sa unang pagkakataon. Hayaan mong ipapakilala ko kayong dalawa, siya ay ang co-manager ng Daewoo, Director Hagwang-o, at ang narito ay si, my name is Do Do-hye, may mga narinig na rin ako tungkol sa iyo mula sa akin ama, Director Hagwang-o, AIC. And your father is, my father's name is Do An-jung. Ano? Anak ka ni Do An-jung. Gulat na sabi na bahagyan na pasiga ito, well, ako ay kadalasan lumaki sa US ngunit tiwala akong matutulungan kita ng maayos, ganun ba? Sagot ng lalaki na bahagya pinagpawisan habang nakayuko. I am planning to join the takeover team at naniniwala ako na ang posisyon ko as a team leader ay lubos na angkop sa akin. Basta na lang siya nag-decide sa posisyon na gusto niya. Bulong ng ating bida, gawin natin yan, pero may isang kondisyon. Ang aming plano ay ang pumalit sa isang kumpanya ng sasakyan, at sa ngayon, ang plano namin ay ang Samrayong Autos ng Korea. Samrayong, tina-target mo ba ang domestic market nito? Hindi, ang aming layunin ay ang foreign market and export, pagkatapos, natatakot ako na baka ito ay imposible sa Samrayong. Nabigla naman ang ating bida sa narinig. Teka, bakit mo nasasabi iyan? Una sa lahat, ito ay masyadong maliit ito sa market. At ginagawa na rin ito ng China Shanghai Autos. Kung mananatili lamang tayo sa kasalukuyan kaalaman at hindi mag-i-invest sa ilang bagong teknolohiya. Sa tingin mo magtatagal ba ang isang kumpanyang tulad nito? At saka malapit na ang financial crisis sa Amerika. Kung ganun, itatapon si Samrayong nang hindi pinag-iisipan.
At ang istruktura ng China Foreign Investment Fund ay napakatipikal. Kaya, ang kailangan natin ay isang alternatibong solusyon, agad napaisip ang ating bida. Then please sabihin sa amin kung ano ang iyong solusyon, kung iyon ang mga dapat mong mga kinakailangan sa trabaho. Kung ang export market ang iyong goal. Then kung ako yun ay agresibo kong sasakupan ang mga Volvo cars. Ano, napalaki ng bahagya ang mata ng ating bida at ang lalaki ay napanganga, maya-maya ay itinaas ng ating bida ang kanyang kamay at welcome to the team, Team Leader Dodohei. Lumipas ang mga araw sa university. Guys, hindi pa ba kayo nagla-lunch ha? Oo, Sunbay. Ililibre mo ba kami? Haha. Oo, kasi natanggap ko na ang part-time wage ko. At ililibre ko kayong lahat. Yes, sabay-sabay nagkatuwaan ang mga ito, habang nakatiklop ang mga kamao. At habang inahaing sa kanila ang masarap na putahe ng pagkain, ay sarap din silang kumain, Sanabe food is love. Ha, maganda yata ang Yukgaejang ngayon. Oo nga, pati ang pagkain nila dito sa school ay mas masarap hindi katulad ng dati, hindi ko lang alam kung bagay ba sa taste ni Taesan. Pareho lang katulad lang na kapag free food ay masarap hihihi, ganun ba? Okay, pagkatapos ay hayaan itong si Sunbay na bumili ng kape para sa inyong lahat. Hahaha, tawanan ang magkakaklase, napasulyap naman ang isang lalaki. Sunbay, baka may gusto kang sabihin. Biro ng ating bida. Kasi, ang totoo, may request sana ako sa inyong lahat. Anong request? Sunbay, sabihin mo na. Gagawin nating ito. Alam nyo naman na next week na magsisimula na ang festival diba? Actually natuwa talaga si Professor sa last meeting result, kaya parang malaki rin yung pag-asa niya sa festival na ito, napatingin naman ang ating bida sa sinabi ng kanyang kaklase. Kaya agad nagtanong ito, Sunbay, related ba ito sa finance department? Ano? Taesan, ikaw, talaga, ang talas talaga ng pakiramdam mo gaya ng dati. Hahaha, naintindihan ko na. Hayaan mo akong hawakan ang lahat ng paghahanda sa aking mga kapantay. Samantala, si Jiang Taesan. Hindi kumibo ang assistant nito, sinabi mo si Jiang Taesan na naman. Dahil sa brat na yon. Lahat ng nangyari hanggang ngayon, ay dahil sa brat na yon. Nakakuyom ang mga kamay ng lalaki sa ibabaw ng office table nito at makikita ang tinitimping galit nito.